What's up mga Lodis? Kumusta kayo? So for today's tutorial mga Lods, ituturo ko lang sa inyo kung paano nyo i-on or i-activate ang inyong two-factor authentication ng inyong mga Facebook, okay? Itong two-factor authentication na to Lods, ito yung nag-protect ng ating account para hindi sila basta-basta ma-hack or ma-login or ma-access ng kung sino-sinong mga gustong pumasok sa ating mga account. Okay? So, napakaganda to Lods, especially kung ang Facebook nyo ay mayroon kayong mga page, group, or mga community, or mahalaga lang sa inyo kasi andyan yung inyong pamilya sa pag-contact, di ba? So, siyempre, kailangan natin mga Lods proteksyonan ang ating Facebook para hindi basta-basta ma-access ng kung sino-sino. Okay? So, dito mga Lods, ituturo ko sa inyo kung paano nyo i-activate para magkaroon ng protection ang Facebook nyo. Lods? So, babalik lang tayo na umpisa mga Lods para masundan nyo kung saan magsisimula. So, dito sa Facebook mga Lods, dapat nakalagin dito yung account na i-activate natin yung two-factor authentication. Okay? Pag ganito na tayo, pupunta lang tayo dito sa tatlong slash na to. Ayan. So, dito sa menu natin ng profile, pupunta tayo dito, scroll up natin. Ayan. Pupunta tayo dito Lods sa setting and privacy. Tapos, pupunta tayo dito sa setting. So, dito Lods sa setting in privacy, hindi lahat pare-parehas ang lumalabas dito, okay? Minsan, hindi ganito ang iba, lalo na yung mga bagong update. Ang lumalabas sa kanila ay ibang setup. So, basta ang hanapin nyo lang Lods ay account, tapos password or security login, okay? So, dito kasi sa akin, nasa account siya, tapos andito siya sa password and security. So, ngayon, dito tayo pupunta sa password and security. Yan ang hanapin nyo Lods sa setting in privacy, okay? Click natin to. Dito Lods sa password and security, ito na yung ating mga protection ng ating mga Facebook, okay? So, gagawin natin, scroll up lang natin. Yan. Pupunta tayo dito Lods sa two-factor authentication. Yan. Open natin to. So, dito Lods sa two-factor authentication, meron kayo ditong tatlong security na pwede nyong pagpilian, okay? So, una Lods, dito muna tayo sa security key. Dito sa security key mga Lods, ang trabaho nito ay puprotektahan ka para dun sa mga gustong mag-login ng inyong Facebook. At hindi mo na kailangan ng pag-enter pa ng code dito kasi ang gagamitin mo dito Lods ay USB or Bluetooth na mayroong code generator, okay? So kung gagamitin nyo to Lods, click mo lang to. Kailangan nakapunta siya dito sa blue na yan. Ayan, nakaklik yan. Tapos, continue nyo. So dito Lods, lalabas to. Ngayon, kailangan natin Lods i-set up yung ating security key, okay? Kung ilagin nyo yung USB nyo dito or i-Bluetooth nyo yung USB nyo sa cellphone nyo, tapos mag-generate yan dito. Ngayon, i-register mo dito sa registered security key, okay? Click mo to. Pag once na naisaksak mo na or na-connect mo na. So dito, use your security key with Facebook. Using security key with Facebook help to protect you from data, okay? Ito yung mag-protect sa atin para hindi ma-enteran yung Facebook natin na kung sino-sino lang. So ngayon, i-click lang natin tong get started. So dito mga Lods, choose how to use your security, okay? So may dalawa kang paraan Lods para gamitin yung inyong security, either Bluetooth or USB. Yung USB Lods, kailangan mo siyang isaksak sa cellphone mo, okay? Yung Bluetooth naman, kailangan mong i-connect sa Bluetooth mo yan. So dahil wala naman ako nito Lods, kung mayroon kayo Lods, ang ano man gusto mo ditong process o method, kaya na lang mamili dito, okay? Kung gusto nyo Bluetooth, i-click mo tong Bluetooth. Kung gusto nyo USB, click mo tong USB, okay Lods? So, dito Lods sa text messages, ang trabaho nito ay taga-receive ng verification code. Kung mayroon kayong mga gustong i-verify, halimbawa magpalit kayo ng mga update or mag-login kayo ng ibang account, pwede to Lods, gamitin nyo itong SMS or text SMS, okay? For verification. Pero hindi mo to magagamit Lods sa pag-reset ng password kung naka-on ang authentication code mo, okay? Pwede mo tong gamitin Lods kung hindi naka-on yung authentication code. Pero sa ngayon kasi, tinatanggal na yan ni Facebook. So mga hindi pa nakaka-update, makikita nyo dyan, pwede nyo pang gamitin yung number nyo. Pero sabi ni Facebook, tatanggalin nyo na daw yan yung text messages na yan at gagamitin nyo na ang two-factor authentication. Okay? So kung gagamitin nyo ito mga Lods, i-click nyo lang yan. Kailangan naka-blue siya. Tapos, i-continue mo. Tapos dito Lods, kailangan mong ilagay yung iyong phone number. Okay? Kung ang nakalagay ditong country code ay hindi ukma sa cellphone number mo, kailangan mo muna siyang
palitan. Okay? Tapos pag naglalagay ka dito, Lods, tanggalin mo na yung country code, yung tinatawag na plus sign at mayroong country code. Halimbawa sa Pilipinas, di ba? Plus 63. Wag mo na lagyan ng plus 63. Ang ilagay mo na lang ay 009. Okay? Kung gusto mong palitan yung country code mo, i-click mo lang itong change. Tapos lalabas dito, pimili ka dito kung anong bansa or anong SIM card yung gagamitin mo para sa iyong SMS dito. Okay? Pag once na ilagay mo na, Lods, yung number, i-confirm mo lang. Click mo lang itong confirm. Pag once na ilagay mo, Lods, yung number at na-confirm mo, magsisend yun ng 6-digit code sa iyong number na nilagay, okay? Ngayon, pupuntahan mo doon sa iyong SMS at ilalagay mo dito yung iyong 6-digit code, okay? May expiration to, Lods, 3 minutes lang to, kaya hindi mo pwedeng patagalin yung code na to, okay? Pag once na nalagay mo na, Lods, yung 6-digit code, continue mo lang. So dito, Lods, pag once na na-confirm nyo, lalabas na ito, two-factor authentication is on. So ayan, tapos kung may mga gustong mag-attempt na mag-login ng inyong Facebook, mga Lods, magsisend yun at magpapaalala yun sa iyong, magti-text yun sa iyong number, okay? So dito, for added protection, this number cannot be used for, hindi mo ito magagamit sa pag-reset ng password, mga Lods, okay? So pag okay ka na dito, mga Lods, i-done mo lang. Tapos, lalabas na yan dito, Lods, yung iyong two-factor authentication is on. Tapos, mayroon ka na dito security method. Okay? Yan, security method. So, kung gusto mo pa, Lods, mag-add ng ibang method, pwede ka dito mamili. Ayan, add backup method. Kayo mamili dito. Ayan, ito yung kaninang security key. Itong recovery codes na tulad ito yung pinaka-paborito ko. So, ituturo natin yan. So, ngayon mga Lods, babak muna tayo. Tatanggalin natin to kasi ituturo pa natin yung isang authentication apps. Okay? So, ayan, Lods, na-off ko na yung verification ko para sa SMS. Ngayon, Lods, itatry naman natin gamitin itong authentication apps. Ito yung pinaka-paborito ko sa lahat. Ito yung ginagamit ko kasi napaka-secure talaga nito. Okay? So, parehas, lahat naman yan napaka-secure. Ang problema lang, pag nawala mo tong number or pag nawala mo tong security key mo, so, mahirapan ka mag-login ito. Okay? So, para dito, Lods, sa mga authentication apps, ito yung gagawin nyo. Click mo lang yan. So, kailangan naka-blue yan. Tapos, i-continue mo lang. So, dito, Lods, lalabas to, set up by a third-party authenticator. So, kailangan nyo, Lods, mag-download ng such as Do or Google Authenticator. Okay, yan, ipapakita ko sa inyo later. So, dito, bibigyan nila kayo ng QR code. Ayan, ang QR code na to, Lods, isave nyo to, screenshot nyo. Kasi kailangan nyo to, kasi pag once kayo maglalagin or mag-access ng Facebook, kailangan nyo tong i-scan, okay? Para doon sa inyong code na generate ni Google or ng authenticator nyo or yung code generator nyo. Okay? So, para naman dito sa setup key, parehas din yan. Parehas ng dalawang yan. Ito kasi scan ito yung na-type mo yung setup key. Mahaba masyado yan. So, pag once, Lods, na na-save nyo na to, screen nyo na to, kailangan nyo itong i-save. Kung kailangan nyo lagay sa wallet, ipa-scan nyo or pa-print, mas maganda. Continue nyo lang to, Lods. So, dito, Lods, lalabas to. Kailangan mo daw dito ilagay yung inyong 6-digit code or yung nasa authenticator apps mo, okay? So, para download sa authenticator apps, magda-download ka muna sa iyong Play Store or yung App Store, okay? Back muna tayo bago natin to ilagin. So, dito sa ating App Store, mga Lods, hanapin nyo lang dito ang Google Authenticator. Search nyo dito. Ayan. Google Authenticator. Pwede rin mga Lods, Do Authenticator, okay? So, mas gusto mo kasi itong Google Authenticator. Kayo na bahala mamili kung Do or Google Authenticator. Parehas lang naman ang setup niyan. Okay? Open nyo lang to. Ayan. Tapos dito, Lods, kasi ako yung ginagamit ko, means na nakalagin na ako or naka-download na ako nito. Open nyo lang to. Ayan. Kung hindi pa kayo, Lods, naka-install, kailangan nyo muna itong install sa inyong device. Pwede nyo rin ito gamitin, Lods, sa ibang device, okay? Kahit hindi nyo na ilagin yung inyong Facebook, pwede nyo itong gamitin sa ibang device, okay? Open mo lang to, Lods, pag na-download mo na, okay? So, dahil, Lods, hindi ina-allowed ni Facebook ang, or nagagil ang screenshot or screen record sa Google Authenticator, kailangan natin siyang videohan para makita nyo kung paano makita yung or malagin yung Google Authenticator nyo, okay? So, dito, Lods, ito yung aking Google Authenticator na ginagamit din sa aking cellphone, okay? Open nyo lang yan. Tapos, lalabas to mga Lods. Click mo lang itong Get Started. Ayan. Tapos, dito, Lods, ito na yung sinasabi ko sa iyo, Lods, na QR code na binigay sa atin at setup key, okay? Ngayon, kung gusto mong gamitin mga Lods, parehas din naman ang pupuntahan yan. Ang pinagkaiba lang dito ay ang isa, yung i-scan mo, yung isa, ilalagin mo yung setup key, okay? Kung ilalagin mo, Lods, yung setup key, click mo yan. So, dito, Lods, enter account detail.
kailangan mo dito, Lods, ilagay yung account name mo, okay? Yung Facebook name mo. Tapos, yung binigay sa yung security key na napakahaba. Tapos, anong type ng key mo? Time-based ba or counter-based? So, time-based na lang ang piliin mo, Lods. Okay? Tapos dito, pag once na set up mo na yan, i-add mo na lang, Lods. Tapos, mag-generate na yun ng code, okay? So, dito naman sa isa, para sa scan QR code, click mo lang to. Ngayon, Lods, kailangan mo itong i-allow. Yan, pagkuha ng picture. Ngayon, i-scan mo, Lods, yung binigay na QR code sa'yo ni Facebook, okay? Pag once, Lods, na na-scan mo na, ganito yung lalabas sa'yo, okay? Parehas din yun dun sa security key. Lalabas dito yung inyong mga code. Ang code na yan, Lods, ay hindi permanent, okay? Paiba-iba yan. Every 10 seconds ata yan, nagbabago. Kung mapapansin nyo dito, Lods, ayan, naglo-loading yan. Pag once na yan nag-loading, Lods, means iba na yan. Kaya kung maglalagin kayo mga Lods, dapat mabilis kayo mag-login, okay? Kung gusto nyo mag-add ng ibang account, Lods, pili nyo itong i-add ng ibang Facebook mo. So, walang problema yan. Pwede nyo rin ito gamitin sa ibang cellphone, okay? Tapos, lalabas din dito yung inyong Facebook name. Tingnan nyo, Lods, mababago yan. Ayan. Ayan na siya, diba? Ngayon, itong code na yan, Lods, yan yung ilalagay mo doon sa binihingin na code na Facebook, okay? Kailangan mabilis, Lods, ha? Ngayon, ilalagay natin yung code na yan. So, ngayon, Lods, dito, ilalagay na natin dito yung 6-digit code na nasa Google Authenticator, okay? Kailangan bilisan nyo lang para hindi agad siya ma-expire. Tapos, Lods, pag once na ilalagay nyo na, Lods, click mo lang tong continue. Tapos, ganito yung lalabas sa iyo, Lods, okay? Google Authentication is on. We'll ask you for code if we notice an attempt login or unauthorized device or browser, okay? So, magno-notify sa inyo yan sa inyong Facebook at sa Google na or sa email na naka-save doon sa inyong Facebook, okay? Tapos, ang gawin mo, i-done mo lang. Ayan. Tapos dito, Lods, ayan, naka-on na siya, Lods. Ngayon, dito, lalabas dito, isa lang ang inyong ginamit na method. Kung magamit pa kayo ng ibang method, Lods, ayan, meron pa dito kayong ibang option. Parehas din naman to authentication app, parehas din yan. Tapos ito yung text, na-ituro ko na sa inyo yan. Kung gusto nyo i-add, Lods, i-click nyo na lang yan. Tapos ito rin sa security, i-click mo na lang yan, mga arrow na yan sa gilid. Ngayon, Lods, kung gusto mo, Lods, na mag-add ng recovery code, ito yung pinaka-gusto ko sa Facebook kasi sa authentication. Recovery codes, mga Lods. Kahit isang code lang dito, mga Lods, pwede mong gamitin, okay? Kung gusto mo itong gamitin, mga Lods, i-click mo lang to. So, dito, Lods, sa recovery codes, ang trabaho nito, mga Lods, itong kinagandahan dito, halimbawa na nawala mo yung phone number mo or na hindi mo na magamit, o nawala yung cellphone mo, mga Lods, gusto mo ilagin yung Facebook mo sa ibang account or sa bago mong cellphone or sa bago mong number. So, dito, Lods, ang recovery codes na to, Lods, ito yung trabaho niya, okay? Pwede mong ma-recover yung Facebook mo gamit yung mga code na to, mga Lods, okay? Kaya kailangan, ma-save mo dito ito or i-copy mo ang code na to. Tapos, i-save mo sa kahit sa kanino, messenger mo or i-type, isulat mo sa kung saan na pader, ganon. Basta, ma-save mo lang to, Lods, na 8-digit codes na lang. Kahit alin dyan sa 10 yan, ma-save mo yan, okay? So, malaking bagay to, Lods, sa pag-recover or pag-balik ng ating mga account. Tapos, kung gusto nyo baguhan ng code na to, Lods, halimbawa, nakakita ng ibang tao, click mo lang tong get a new codes. Okay? Pag once na click mo yan, may iba na yung mga code na yan, mga Lods. Okay? Kung gusto mong i-copy, click mo lang tong copy codes na yan. Isin mo sa kung sino-sino mga friend mo. Yan. Tapos, ma-open nila yan. So, ganun lang, Lods, pag-activate at paggamit ng two-factor authentication ng ating mga Facebook. So, sana, Lods, magamit nyo to kasi napakahalagang bagay to kung mahalaga sa inyo ang Facebook nyo. Okay? So, sana natulungan ko kayo, Lods. Kung may katanungan ka, i-comment mo na lang sa comment section ng video na to at sasagutin natin yan sa abot ng ating makakaya. Okay, Lods? So, hanggang sa muli, much love. God bless.